information is just a click away. Not everything we see or hear is true. Every day, countless false stories, edited images, and misleading headlines flood our screens, shaping our thoughts, beliefs, and decisions. This is misinformation. Hala? Ano na siya, anak? Uy, kabalo mo? Ano na yung naksikuhan? Ayan, oo. Ha? Ay, anak mo. Tanawa. Familiar, lagi na siya kayo. Ano na siya, anak? Sure, dira, uy. Yan na, lagi yan, kimahindi, oh. Di ba mo nag-brush nag-maindi? Oo. Ano niya, kaya wala siya maindi. Pinatakapuhan. Tapos kaya, nakita ko na yan, ah. Tinood, yun na? Yan na siya, anak? Di ba magpuan sa iya, nga na siya, anak? Ako, basta kay... Pwede ba ito ilan? Basta kinuod yun. Gali no. Nasa kunin niya ka, napapit ko yung mga padawa ko dito sa school. Magdidin. Sige na, Yampe. Bye. Quickly, the false information spreads, growing with every retailing. What began as a simple discussion now become a chain of misunderstanding, reminding us how important it is to think before we share. Masya gimay nga bata. Anak ka ito niyo? Anak dito niya, no? Alam mo? Oo, lagi na. Tanawa. Alam mo kung dumulaw daw mo. Wantong radugan ako kita niya. Mahal. Ulit niya. Anak dito niya, no? Uy, Claire! Kumusta na ka? Ano may balita sa Facebook yun? Wala may balita sa inyo na. Liwat ni mo guys. Ano mo yung nakita sa ako at nga. Sarap sa ako ako. Ito na ako guys. Tanaw ako sa Facebook. Sayang my day guys. Can you share an experience when you encountered misinformation online? How did it affect your perspective or actions? So I once saw a viral post claiming that a celebrity had died. Pero, tapos, katong siya mga celebrity, I was really a huge fan of her. Pero, katong pag-check na ko, pinakauna, I thought nga tinuod siya kay daghan kayo tao nga nag-share aton, even nag-viral gali siya. Mao tong pag-check na ko sa reliable source, na ko nga dili day tinuod o dito na ko na-realize na how misinformation can easily spread. Mao nang karon mas dili din ko mutuo, mo ano din ko like mag-check sa kung reliable ba nga source. Tapos, muatugid ko sa mga news yun, karang word source sa mga news nga tinuod. As a college student, how do you evaluate whether a source of information is credible or not when researching or browsing social media? As a college student, first I check the author's credential, tapos kanang yung date, kay di ba nakuha mo na ito na sa atong klase, di ba? Tapos mo din ko sa social media mag cross-checking bitaw kung reliable ba nga source. Can you share an experience where you encountered misinformation online? How do you defend your perspective or answer? So, sa karong panahon na no, online na kita tanan, so nagaran dira ang kita mo ko ang mga information. So sa online na dira ang mga nuot ko information na po dira ang mga dito. So nagaran na dira mga labi na kay counter tag mga di mao, mga one sakto nga information. So kana is naka-apekto gid sa ato labi na mga importante nga butang ug kanang
sa ato pong pangadalaw nga panginabuhi usahay mailan na ng mga misinformation. So, for the second question, as a college student, how do you evaluate whether a source of information is credible or not in researching or browsing social media? So mo taong gingon daghay mga information nga sakto na proven mali. So para makuha na to nga sakto gid ang mga information, first is kuan kita sakto nga kuan pag-research about sa mga information. Then atong gipangpan nga platform is ilado pamilyar ta dili tayo nga pataka lang og mga research o mga kuan. Dapat yun trusted sources yun. Can you share an experience where you encountered misinformation online? How did it affect your perspective or action? Sa ako na-encounter nga misinformation sa online is makaingin ka nga naagi-bias nga reaction hindi butang sa mga galingon ba and ito last How did it affect your perspective? amo to nakahashtag siya bias na information sa ako. So next question is, as a college student, how do you evaluate whether a source of information is credible or not when researching or browsing social media? Sa ako pagpunod sa credible sources ngita ko sa information gikan sa anong mas nakabalo ko bitaw sa ako, then listen ako search yung source and then dito ako bumili. Can you share an experience where you encountered misinformation online? How did it affect your perspective or action? Yes, I have experienced mga fake news online or misinformation. Ang isa na ka-example is that katong nakinabasa nga post gikan sa isa ka celebrity which is iyang gidaot ang isa ka politician. Na katong politician is my idol. And then kada pag may celebrity nga nag-post is idol po na po. So, syempre, pagbasa na ko ato na nalahi ang akong perspective sa katong politician. Pero, pag katong after ko, na naibawaan ako or na-realize na kung fake news siya is na-realize na kung dilit na magpatakaw sa mga information na itong mabasa mo. As a college student, how do you evaluate whether a source of information is credible or not when researching or browsing social media? For me, jud kay may bawaan dyan yung mga credible ang isa ka information kung ikaw mismo ang nakita or nakadungog ang information. Can you share an experience where you encounter misinformation online? So there was time na naka-experience ko na ko siya ng misinformation tayo. Sa chat nga mo, nadawat na mo is, among silingan daw, patay na, madubaan daw. Then, ikan nga ito si Witcom. And pag uli na mo sa amo ang lugar, ang katong ilang ingon na giluba, balik pa. And guess what? Unsa siya, plus ipakaayo sa chat is, patay na siya, patay na si Ate David, ginawa ka na ako niya. So, na-confirm na mo, mali na ilang hatag sa amo ang information. Patayan lang tao sa truth, pero in real life, balik pa dito siya. Mong, qualification, wala ka naman siya. Okay, how did it affect your perspective or action? So, it didn't affect much because hindi man ako panatao, but kuan kini na paano mo ano mga hindi mo ma-share hindi ko dito kaya ito nga tayo kita na ato nga tayo kaya lagi nito ba ito ang kita mo so ano pa naman ako nito nga nasa information na pinakita na lang ang tao na nakipatay. Okay, second question, as a college student, how do you evaluate whether a source of information is credible or not when researching or browsing social media? The scrolling position, especially Facebook. So, for me,
nga akong na-learn about sa misinformation. So dapat kinahanglan nato na i-check yun ang information na gikan na nato kung credible ba gini siya. Ako nagkuha na itong lesson learned is kanang dapat dili ka magpataka-taka o pahilargo o kanang spread sa uban bitaw kay wala ta kabalo kung unsa ang tinuod unsa ang tinuod yun nga kana nga kuan information dapat mokuha gyud og kanang tarong kay para kita mauwawan sa kadaghanan. Let's be responsible with our words, mindful of what we share, and stand against misinformation, because one small act of honesty can inspire many, and truth will always matter.